Okay, here we go. NICU as in capital NICU and stands for Neonatal Intensive Care Unit. Shocks! Pangalan pa lang ng area na nakakatakot na. Kada shift na papasukan mo ay critical cases at buhay ng baby ang hawak mo. Alalang-alala ko pa kapag hawak kami ng ika nga toxic baby sa amin. Yung tiyan mo ay punong-puno ng kaba at nervyos hanggang sa kabaging ka na. Andyan yung mga sensitibong tubo ng neck bend na onting galaw mo lang, mamaya mag-a-alarm na. Yung iba naman walang tigil kaka-alarm. Sila na ang toxic at hindi na yung pasyente. Mga IV site na maya-maya magbablanch, tasabay bulge. Tipong pangboksingero na ang kamay ng baby. Pag naka-insert ka na ng 3 at palyado, andyan yung pagigigilan mo yung baby sabay sabi ng, "Ikaw kasi ay pambihira." Yung main door bubukas. Ikaw, ang sarap ng bunot mo sa buhok ng kilay at kilikili mo. O Facebook sa station at tanong pasigaw, "Kalaban?" At samot-sari pang mga pangyayari, di lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa kalokohan. Mga patok na tagline sa amin, "In pa yan, mamaya na. Sige, tryhin mo na. Inform na si doktora ha. Uy, may pulis sa taas. Ilang weeks yan? Primey ba yan?" Sabay tanong kung anong lahi. "Kape na tayo, merienda na. Mabruk, mashallah, alhamdulillah, kwais." Marami ding mga hidden talent sa mga taga-NICU, hindi lang sa IV insertion, extraction, at pagkuha ng bilirubin levels. Tulad na lamang ng pagkilatis ng kamag-anak ng pasyente sa pamamagitan ng pagtingin sa cellphone, damit, at bag. Nakakatawang isipin pero di namin namamalayan na nade-develop namin ang mga ganitong talent. Alam sa ng mga taga-NICU kung ano yun. Pangalawa, malalaman mong may kalaban sa loob ng unit sa pamamagitan ng amoy. Sabay tanong ng pasigaw, "Uy, andyan manggagamot mo?" Amoy pa lang identified na. At pangatlong common, lahat tayo familiar dito. Receive baby on crib, fed as per demand, needs attended, endorsed, NOD, then sign. Sino-sino ba ang bumubuo ng Team NICU? Una sa list at kilala sa pet name na tanda, TANS for short, Neplor Altaya. Pagpasok pa lang, sasabihin na sa'yo, "Sakit ng ulo ko, sakit ng tuhod ko." Mahilig sa kape. Minimum of 3 times, maximum of 4 times per shift. Crush niya si Mr. Esam. Oy! Kapag X-rated na ang usapan, siya ang nangunguna. Kaya nga siya tandang L. Pagdating naman sa trabaho, mahusay. Assessment palang pulido na. Lalo namang boljak sa day shift kapag hindi nag-refill ng syringes at underpads. Peace pants. Pangalawa naman at kilala sa tawag na tikling, Chris Camiana. May init sa umaga, may init sa gabi. Andyan yung pagalitan niya yung tatay ng pasyente at tanungin ng, Lesh mushkila?" Pero mamaya okay na. Siya ang lecturer namin sa mga tutot na bagay. Mahusay. Trainer ng computation at may hawak ng calculator bago mag-payday. Napaka-generous, lalo na pagdating sa pagkain, bigay ng bigay. Kung sa trabaho naman, napakahusay sa pagbibigay ng option, opinion, at suggestion. Ang pangatlo, Mrs. na ngayon, natin noon, Monty ngayon, Jane Natividad Montano. Moody! Pagpasok pa lang ng trabaho mo, mangangapa ka na. Kayang-kaya makipagsabayan sa mga manggagamot namin. Kadalasan tahimik at seryoso sa trabaho, kaya dapat lambingin mo. Kung trabaho ang usapan, una at pinakamahusay mag-insert at mag-re-insert ng linya kahit na ano pang palya ng ugat niyan. Pang-apat, malabo kung tawagin pero malinaw na te-art siya. Joanna Marie Malinaw. Ay, suki ng picture-picturan. Bali dito, bali roon. Pauti lips dyan, pauti doon. Sexy, pero maximum of 4 times ang kain kada duty. Bentang-benta ang beauty sa mga tatay at relatives ng baby hanggang Manila Plaza Wagi. Sa trabaho, ay sus, idol kung assessment ang usapan. Kalmado, in order at walang mamaya na. Taga-auscultate ni Dr. Laila kung yung ET tube na pinasok sa baga ng pasyente. Pang-5, etyoserang palaka. Stress ako bakla, bukang bibig. Pero day 7 pa rin ang dating. Daisy De Vera Reyes. Maligalig sa FB. Una sa pag-like ng status mo. Palaging may boxing kapag ka-duty si Tikling. May sariling version ng salitang puta. Ang pota! Minsang nabigo sa pag-ibig. Sunod, bigo pa rin nang may dumating winner na rin. Kung harutan ng usapan, dikit ang laban. Ang harot mo, te! Di papayag pumasok na duty na hindi basa ang buhok. Sa trabaho, never say die sa IV insertion.
Pang-anim ay Susi Unso Ruby Ann Balyaw. Siya ang tigapagtanggol ng mga sobrang ligalig na bata. Ulyanin, laging naiiwan ng cellphone sa unit. Siya ang may potensyal na mag-super nurse sa amin. Hilig niya ang pagkuha ng rubber sa oxygen mask at gawing headband sa ulo. Sa trabaho ay sobrang dedicated at una sa pakikipagdebate sa mga doktor namin. Pang-pito ang inyong lingkod, Katrina Cagyat. Kailangan pa ba? Di na. Kayo na lang bahala. Pang-walo, ang huwarang nurse ng taon at tip notcher ngayon, Rona May, and as known as Rokaya. Sobrang active. Pag may sinasabing fully sa taas, alam mo na kung anong sasabihin. Ako na! Madaling hirita ng bulbul, 2 box pa nga with Pepsi Kabir. Prinsesa ng night shift at unang-una rin sa pagre-refill sa mga stocks. Laging postura at hindi mukhang haggard. When it comes to work, kapag cute ang baby, hawak agad ang iPhone, picture agad. But seriously, mahusay sa brachial extraction. Pang-siyam, small but terrible. Siya ang CEO ng Sawa Corporation, Corazon Garcia. Ay naman, asahan mo the day before and after ng sahod, kapag madalas mag-ring ang phone sa unit, alams na, duty po ba si Cory? Pag si Cory ang umarabik, senyalis na iyon na may paparating na hadiah. Ay wa! Alhamdulillah! Takot magutom, kompletos recados laman ng lunch bag niya. May sariling office sa unit kung saan makikita mo ang 7 rainbow colors ng marker sa listahan ng utang sa load. Sa trabaho, tatak James Gordon pa rin ang dala. Sobrang taas ng initiative. Pang-10, very important person noon and I see you na ngayon, Jane Pexon. Naku, muskila ang mag-burp sa harapan niya. Kapag narinig ka niya, bigla siyang mag-freeze in 3 seconds. Sabay tingin sa'yo, naku, yari ka. Kasapi na rin siya sa samahan ng mga sigang lakad pero may love life. Kung meron siyang pwedeng maging sideline sa unit, yun ang maging IT. At kalkalin ang computer para magkaroon ng connection pang Facebook at chika. Sa trabaho, napakakalmado, take time lang, patience is a virtue. At ang huli, pinaka-hyper sa unit, kring-kring sa umaga, krung-krung sa gabi, Crisel Juan. Napakaligalig, simula nag-umpisa at umuso ang Teach Me How to Doggy, siya na ang humahataw. Kung si Chris ka ay may third eye, siya may fifth eye, pati si Kalawit nakikita niya. Sabi nga ni Ate Rona, para siyang bulate, kikisay-kisay kakasayaw. Over ang reaction pag nag-a-assess sa bata, kala mo matitegi na yung baby. Trabaho, naku, makulit talaga. Pero isa rin sa nakikipag-unahan sa pag-catch ng baby. Di man kami sabay-sabay pinagtagpo ng panahon, pero ito pa rin kami pinagsama-sama sa maikling pagkakataon. And we will cherish it for the rest of our lives. Salamat sa katoksikan, kalokohan, at samahang till the last drop of blood, sweat, and tears, kakadepensa sa mga manggagamot nating toxic. And that's it! Kami ang bumubuo sa NICU Department ng Al Jazeera Medical Hospital 2011. See you sa mga magre-renew pa next year. At replay na lang para sa mga mag-e-exit. Good luck, Godspeed, and God bless. Balitaan nyo kami sa applyan yung hospital in the near future ha. Walang kalimutan. Bye! Mm-hmm.